Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Kailan mo naramdaman na hinanap ka ng Diyos? Meron akong bunso. Siya ngayon ay 26 years old na at nag-aaral ng pagkadoktor malayo sa amin. Kaya madalang ko siya makita. At noong siya ay magsimulang umalis, hiningi ko sa kanya yung kanyang mobile number. At sinabi ko, anak, pwede bang idagdag ko yung number mo dito sa aking app para pag gusto kitang hanapin, madali kitang hanapin. Sabi niya, oo dad, dagdag mo lang. At sa tuwing namimiss ko siya at naalala ko siya, ay chinecheck ko siya sa app. Kasi sa iPhone merong app na tinatawag na Find My Location. So pag hinahanap ko siya, alam ko kung nasaan siya. Nasa eskwelahan, nasa bahay, nasa simbahan, nasa tindahan, nasa park, ganyan, nasa mga kaibigan. At tinatawagan ko siya kung minsan. At sabi ko, anak, alam ko kung nasaan ka. At tuwan-tuwa siya pag nalalaman niya na alam ko kung nasaan siya. So dito sa kwentong ito ay halintulad dito sa ating ebanghelyo ngayon na kung saan tinanong ng kanyang mga alagad si Jesus, sino daw ang pinakadakila sa langit? At sabi ni Jesus, tinawag niyang isang bata at sabi niya, kung hindi kayo maging katulad nitong bata, ay hindi kayo mapapabilang sa paghaharian ng Diyos. Kung gusto pala nating pagharian tayo ng Diyos, maramdaman natin ang kanyang presensya sa ating buhay, ay katulad tayo ng mga bata. Bakit? Ang mga bata ay merong kababaang loob. Hindi sila mayabang. At inaamin nila na wala silang kakayahan kung wala ang kanilang mga magulang. At marunong silang magtiwala na kung nasira ang kanilang laruan o mga gamit, hindi nila tatanungin ang kanyang tatay o ang kanyang nanay kung alam nilang gawin. Basta ibibigay nila sa kanya, tay, pakiayos. Magtitiwala ka agad na merong magagawa ang tatay. So ganun din dapat tayo sa Diyos, na katulad ng mga bata na nagtitiwala sa Diyos, na wala nang duda na kayang ayusin ng Diyos. So kung meron kang sakit sa puso, ikaw ay nasaktan sa puso, nadurog ang puso mo, nasira ang iyong relasyon, hindi natuloy ang iyong mga plano, sabihin mo kay Lord na, Lord, pakiayos at aayusin ng Diyos, kapatid. Anumang gusot sa buhay mo, aayusin ng Diyos. At sabi niya sa Ebanghelyo ngayon, kung merong isang nawawalang tupa sa 100 tupa, hahanapin niya ang isang tupang yan na nawawala. Kaya nga tayo ay laging hinahanap ng Diyos, lalo na pag tayo ay nawawala. Lalo na pag tayo ay nawawalay sa Kanya, nagkakasala, tayo ay hinahanap ng Diyos. Lalo pag sinabi natin, binigay natin yung ating sarili, ang ating mobile number sa Kanya, Lord, hanapin mo ako lagi ha. Ang sarap kaya ng pakiramdam pag nararamdaman mong ang Diyos ay kasama mo. Saan ka mang lugar ngayon? Nasa ibang bansa ka? Nasa Pilipinas ka? Mag-isa ka ngayon? Alam ng Diyos, kapatid, kung ano ang kalagayan mo. Ano yung nararamdaman mo ngayon? At ang magandang balita, kasama mo ang Diyos. Siya ang tunay na tatay mo na lagi kang kasama. Kaya kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya ating pasalamatan ng Diyos sa Kanyang kabutihan bilang isang Ama. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ay bahagi natin sa social media. Gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Mas dapat nangingibabaw ang pagmamahal ng Diyos, ang salita ng Diyos, kaysa kung ano-ano mga napapanood natin. Tayo ang paggamit sa Diyos para ipamalita ang Kanyang presensya, ang Kanyang pagmamahal. Sa mapagpalang araw sa iyo, mga man sa buhay. God bless and God is good.